Good morning, everyone. Another day, another lamig. So, kailangan ready ka sa lamig. Kagigising ko lang. So, meron akong bisita. Jada! Jada, so... Hi, how are you? My... Okay, you want to stretch? Okay, yan. Nandiyan na siya nakaupo. Ayan, so... Paano ko ba sasabihin? I guess yung lamig dito, pwedeng-pwede sa mga bata. O sabihin ko na baby hanggang mga 50 years old. Ako kasi hindi talaga ako mahilig sa lamig kasi like sa Pilipinas minsan October, November pinapatay ko na yung electric fan sa gabi. So tapos kapag December, January naman nag-iinit na talaga ako ng tubig kasi hindi ko na kayang maligo dahil malamig na yung tubig sa Pinas. So dito walang problema kasi may heater, may hot and cold yung shower, pero alam mo na maligo ka ng hot, pero afternoon pag katapos mo malamig na ulit, ganun. So ganyan po yung ganyan. So it's another day, it's another chance for us to live and to, like what you call this, adjust sa sobrang lamig here. So inuulit ko, wala pa kami sa negative. So for today yung temperature is 1 degree but aabot siya up until negative 40. So for now 1, and alam mo yun, wala pa rin akong ganang maligo. Pero nag-prepare na naman ako before. Excited ako, or let's say 2 months ago excited akong mamili ng for winter ko. Mamili ng mga jackets and gloves, mga boots. Ayan. Yung bang parang iniisip mo yung OOTD mo. Pero habang pumapasok habang papalapit yung winter, naisip mo, sana nagbook ka na lang ng ticket pa uwi ng Pilipinas. So yun yung salubin ko talaga. Yung hindi ko kailangan ng winter clothes. Ganun. So gusto ko yung natural lang. Gusto ko talaga perhaps yung tamang temperature lang. Yung sobrang init, walang problema sa akin kasi sa Pilipinas, pag sobrang init, maligo ka lang, tapos may aircon naman. Tapos marami tayong mga palamig dyan. Dito, mahirap. Pero, akala ko yung mga pagkain na gagawin ko dito, like yung ulam, tapos especially yung mga desserts, akala ko hindi nila magugustuhan. Pero wow, nagugustuhan nila. I mean, meron akong kaibigan dito na kilala, malapit lang siya, walking distance, and kumikita siya dahil sa pagluluto ng mga Filipino food. So gustong gusto nila yung spring rolls tsaka yung fried noodles. Tapos nagluto din ako ng chicken sriracha, adobo, yung pork pickle express, ano pa, nagluto ako mga blanca, nagluto ako ng ano tawag dito, yung biko, and then gumawa din ako ng fruit salad, and then graham. Tapos gusto nila. So far wala akong niluluto na hindi nila magugustuhan. And lagi nilang tawag dito, lagi nilang ina-appreciate yun. Pero hindi kahit very appreciable sila. What do you call this? Kahit very appreciable sila, wala mamimiss mo pa rin talaga yung buhay mo sa Pilipinas. Mamimiss mo pa rin talaga yung mga tao. Hindi lang mga tao, kundi yung mga kaibigan mo. Mamimiss mo talaga kasi ibang iba talaga
yung buhay dito. Siguro pag masipag ka, mabilis kumita ng pera dito, mabilis dumami yung pera mo, pero alam mo yung quality of life every day na kailangan mo, na kailangan ko, hindi ko nagagawa dito. So, for me, napaka-importante na yung everyday ko is kagaya sa Pinas na parang ang sarap na less stress. Tapos, kung meron kang problema, meron kang makakausap ka agad, ganun, tatakbo ka na sa mga kaibigan mo, ganun. Kasi dito, pag malayo ka, okay lang. Okay lang naman kasi may video call. Pero pag, ah, yung face to face, iba pag personal, kasi alam mo yun, yung mga tawanan, biruan, tapos hug, kiss, tapos video okay, yeah, lokohan. Yung ganun, yun yung mamimiss mo. Kasi, natural na yung mga Pinoy talaga, masayahin talaga sila. Minsan kahit tuyo lang talaga at talpos yung ulam, talagang happy na. So, yun yung hinahanap ko na quality of life dito. Kasi, kaya din naman natin bumili ng mga pagkain nila dito. I mean, kung ano yung pagkain nila dito, mabibili rin naman natin sa Pilipinas. Pero yung, yung hinahanap-hanap mo na mga bagay na gusto mo, wala dito. So, talagang, pag dito ka, total adjustment talaga. So, ready na rin pala ako dun sa mga heated. May heating blanket ako. Meron ako sobrang kapal na sobrang kapal na sobrang kapal na blanket. Tapos yung coffee maker nandito na nga sa loob ng kwarto. Ayan, alam mo yung uh, trinay ko nasabi ko sa husband ko, itatry ko na mag-adjust, itatry ko na dyan tumira, itatry ko lahat. Kaya nag-file lang ako ng indefinite leave. Nung una, okay lang kasi dumating ako dito summer to spring. Sobrang ganda. Kasi ang Canada, ano siya, nature. Kung nature lover ka, perfect na puntahan yung Canada kasi nature. Pero ako, isa sa mga dream ko, I guess, yung not I guess, pero isa sa mga dream ko talaga yung Grand Canyon. So, kung gusto mo talaga ng nature, tapos natural na gawa ng Panginoon na natural creation from our God. So, I guess, dito ka talaga punta. Kasi yung, kasi yung ibang places na pupuntahan mo, ano na siya, yung more on architectural na, engineered na, kagaya ng pagdating ko dito. Sabi ko yung mga gulay dito lahat engineered. Engineered means parang treat siya. Tapos yung mga gulay na mga favorite ko, like yung mga green leafy vegetables, wala talaga dito. So, ang hirap. Like, sa morning gusto mo lang minsan ng tuyo, tapos ng talpos. Pero alam mo yung pag bumili ka ng tuyo at talpos dito, ang mahal. Kaya, stick ka na lang sa chicken, stick ka na lang sa pork. Kasi ang mahal eh. Ang mahal eh, kasi pupunta ka sa Asian market, ang mahal. Siguro sa iba, mura. Pero sa akin ang mahal. Kaya yan, malunggay lang. $8 sa Asian market. So, $8, lagi kong kinocompute. $8 times 40, 320 pesos. Tapos, isang malunggay lang. Gusto ko pa ng okra. Gusto ko pa ng talong. Aabot na ako ng $30 or below. So, ang laki na for me. Kaya, tinitiis ko talaga na huwag na lang bumili. Alam mo yun? So, kahit gustong-gusto kong bumili, hindi ako bumibili kasi kailangan nga magkuripot dito. Hindi nga pwedeng bili ka ng bili dito kasi mauubos talaga yung pera mo. So, yun. So, yun yung mga bagay na talagang ang hirap din dito. Ayun, kasi isa sa mga bagay na kailangan mo pag nangingibang bansa ka is kailangan talaga magkuripot ka. Kasi pag hindi ka magkuripot, uuwi ka rin sa Pilipinas na walang ipon, lalo na kung gusto mo na makapag-ipon.
So kung lagi mong iisipin yung pagkain ng Pinoy, lagi kang bumili ng mga kagaya ko, gusto ko ng mga gulay, mga talong, mga okra, ganyan, ang mamahal dito. So, tinitiis ko na lang na, sige, magbaboy na lang ulit tsaka manok kasi syempre mas mura. Tapos, for me, yung broccoli ang mura dito. Tapos, yung mga carrots, ang mura dito. Pero yung mga, alam mo yung gulay ng Pinas ang mahal dito. Kaya yun, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ako pwede dito. Kasi, number one, food is life for me. Because, alam mo yun, yun yung nagnanarish ng ating katawan. So, kapag yung ano natin, kapag yung katawan natin, parang dinideprive natin sa mga masasarap na pagkain. Alam mo yung manghihina din tayo. So, ako, okay na ako na mamundok sa Pilipinas as long as nakakain ko yung mga food that is for me very nourishing. Kasi dito, pag lumabas ka, alam mo yung ang daming malalaking tao, ang daming, hindi ko sinasabing hindi sila healthy, pero alam mo yun yung parang overweight, matataba, ganun, dahil sa mga pagkain nila dito. So ako, kung gusto kong magstay dito, kailangan yung kakainin ko lang. Stay ako sa mga Filipino food. Kaso, yun nga, hindi po pwede kasi ang mamahal din. So yun. So yun yung rason. Kahit anong gawin kong adjust, kahit anong gawin kong paraan para masabi kong dito na ako, hindi talaga para sa akin to. Yun. So yun lang. So for um, next video, meron ako ulit i-share na isang bagay kung bakit ayaw ko rin dito. Ayun. So, thank you for watching. Bye!